Hello guys, good evening. Kikwento ko nga po pala sa inyo ng panahon, 1972 yun 1972. Nagtatrabaho ako sa yung dating Philippine-American Embroidery, pinalitan ng pangalan na Gilmark Industry Philippines. Nag-i-employo po ako doon. Ngayon, naku, ang dami na kumakalat ng mga pamphlets, ganyan. Kuwan. Ay, ako naman, parang wala akong kaalam-alam. At saka, nung panahon yun, lagi rally, mga madre, wala akong kaalam-alam talaga. Para bang kung saan yung sa amin mismo na kumpanya ay yung nag-aagawan ng pwesto. Hindi ko gaanong maintindihan pero ang nangyari, yung mga pamphlets ng mga aktivista ay sa akin inilalaga doon sa bahay ko. May bahay akong sarili kasi doon sa sa Bikutan Maliit lang. Parang kubo lang din para hindi na ako umupa. Siyempre, ang nila mangakit ang galing nila mangakit ba, yung mga mga aktivista. Oo, ang galing nila. Ako naman, karamihan dito sa amin sa nagtatrabaho sa loob ng kumpanya na yan na pinagtatrabaho ko. Sumasama. Ako minsan lang ako nakasama mag-rally. Pero Marshall Hindi pa Marcelo. Doon nila nilalagak sa bahay ko yung yung mga pamphlets, mga balitang bayan, mga ganun. Ang dami. Sabi, dyan lang muna yan. At yung pala, hindi ko alam yung pala, mga aktivista na yun na pumasok sa kumpanya namin. Mga aktivista, pumasok sa kumpanya namin. Ay, siyempre, ako rin naman, hindi gaanong wala kong kaalam-alam. Maganda mag-self-stock kasi ang sipon ko. Maganda mag-self-stock. Ayun. Sabi, dyan muna raw ilagak sa akin ng mga pamphlets, mga balitang bayan. Madami. Halos hindi lang isang sako. Magaling silang mag-inganyo, mga aktivista. Oo, pinasok na yung kumpanya namin ng mga aktivista. Tapos ako naman pumayag. Mabuti na lang. May nagbulong sa akin na, uy, sabi niya, magre-read mamaya ang mga sundalo dito, magre-read. Yung mga pamphlets mo na yan, nako, alisin mo yan sa bahay mo. Ganun, no? Ang ginawa ko, sa silong ng bahay ko, sinusunog ko isa-isa yung mga iniwan sa akin ng mga pamphlets, yung mga balitang bayan, ng kung ano. Bago magbagsak ng Marshall yun? Oo, bago pa lang, oo. Ngayon, ay totoo yung ibinulong sa akin, yung kapitbahay, na sabi sa akin alisin mo yun dyan sa bahay mo, ganyan. Yun. Ang ginawa ko, unti-unti kong sinusunog yung mga pamphlets, yung mga sa silong ng bahay. Sinusunog ko para wala silang makita na
ebidensya diyan. Naku, swerte na lang talaga. Swerte talaga. Dahil mabait rin sa akin yung Panginoong Diyos talaga kasi nililigtas ako sa ano. Ay wala akong kaalam-alam. Yung pala, yung kumpanya namin, pinasok na pala ng tagalabas na tagalabas na mga aktivista, ganun ang nangyari. Ngayon, naku, isinunog ko isa-isa yun hanggang sa maubos. Inabot yata ako ng hanggang alas 10 ng gabi ng kasusunog noon. Isa-isa, oo. Oo, hindi mo naman pwede na ibagsak lahat yung isa-isa para nang sa ganun nasunog ko nga yung lahat. Akalain nyo bang mag-alas 2 na madaling araw, eto na ang mga sundalo? Oo, kinakatok lahat ng bahay. At lahat ng mga lalaki, hinakot lahat doon sa plaza, yung mga lalaki. Yung mga lalaki, hinakot lahat doon sa, sa plaza. Tapos, wala, siyempre, yung mga asa-asawa nila, wala naman silang magawa. Dahil mga sundalo, talagang, parang, lahat ng mga lalaki, ang dami nila doon, tinumpok sa plaza. Ngayon, yung mga long hair, ay hindi pa, yun, inumaga na sila doon. Tapos, yung mga bandang magliwanag na, hinakot na yung mga tao, mga lalaki doon sa munisipyo. Oo, nagtagiig. Yung iba, minsan mahaba ang buhok, tapos kung may mga tato, pinding muna dyan sa kulungan. Yung iba naman, pinalaya rin pa uwi. Yung pala, Marcelona. Oo, Marcelona. Yun, oo. Talagang ko kasi nagtatrabaho sa kumpanya na yung nagtatrabaho ako, Marcelona. O Marcelona. Ngayon, yung mga lalaki na mahaba ang mga buhok, nang gupit-gupit yun. Oo. Oo. Tapos, hindi naman sila, basta yun lang. Pininding muna sila doon sa munisipyo. At tinitingnan kung may record bang ganyan. Tapos yun, siyempre kung may record ka, ayun, kulong ka muna dyan. Yung iba naman pinauwi na. Yun ang nag-umpisa na ang Marcelo. 1972 yun. Maayos naman ang buhay namin nung Marcelo kasi ilang taon yun hanggang sa maayos ang kalagayan ng Marcelo. Mas gusto ko pa nung panahong Marcelo kasi nakakalakad ka sa kahit hating gabi nakakalakad ka sa kalye nung walang gagalaw sa iyo. Wala talagang gagalaw sa iyo. Maganda naman ang patakaran ng Marcelo. Hindi katulad ng, yun lang talaga ang may mga record, yun lang talaga ang nila, Pero yung mga wala, maayos ang kalagayan ng Marcelo, binaba ni Marcos ang Marcelo, Oo, ako talaga, madali mong maingganyo kasi yung mga taong kabataan nun, katulad ko, bata pa ako madaling maingganyo Oo, kasi ay laban ako. Laban? Oo, pag mag-eleksyon, nasa laban ako. Oo. Andyan, may watcher din naman dyan ang pero basta ang alam ko, Anong 19 ba binabamas 1972? 1972. Tapos alas 2 madaling araw. Alas 2 sa madaling araw, pinasok na nga ng mga lalaki yung lahat ng bahay. Hindi lang dyan sa Bikutan, sa buong buong Pilipinas. Oo, ganun. Buong Pilipinas na. Oo, pinasok yung mga bahay, yung mga lalaki dinala sa munisipyo. Oo. Yung mga wala namang record talaga, wala. Pauwiin na.
Yung mga mahabang buhok, may mga tattoo, mga kung ano-ano. Pero okay ang kalagayan ng Marcelo kasi maganda ang kalagayan ng Marcelo noon. Biruin mo maayos naman ang buhay ng Marcelo. Wala kang pangangambahan talaga na mayroon sa iyo. Hold up, snatcher. Mga hold upper, wala yan. Wala yan, mga yan, 72, 1972, 73, 74, 75, 76, 77. Nag-resign na ako doon sa Gilmark Industrial Philippines na yun. Tapos, ang ginawa ko, doon ako sa Las Piñas, bahay ng panibagong bahay. Bininta ko yung bahay ko doon sa Bikutan ng 2,000 lang. Doon ako nagbahay doon doon sa Las Piñas. Kasi nag-resign na nga ako diyan. Ngayon, okay lang naman ang Marcelo kasi nag-apply ako noon nag-resign ako sa trabaho ko diyan, tapos lumipat ako sa Urayo naman ako nagtrabaho. Nagbabiyahe ako sa gabi 2 to 10 ang time ko nagbabiyahe ako. Mag-isa lang ako doon sa Orambo Drive. Sa Las Piñas pa ako nauwi. Maayos ang walang wala kang pangangambahan nung panahon yun. Mahaba din ang Marcelo maayos ang pamamalakad doon panahon yun. Ginugupit yung mga lalaki. Ginugupitan, Yun lang naman yung bago pa lang ibinaba yung Marcelo. Naku, Marcelo na pala tayo, ganyan. Pero okay lang. Yung mga aktivista noon, pinasok na nga pala yung kumpanya namin ng mga aktivista Yung mga empleyado dyan, pinasok na pala talaga ng aktivista yung kwan. Ngayon ko lang na pagtanto na mga MPA na pala yung pumapasok sa amin. Ngayon ko lang napagtanto talaga. Sa totoo lang. Hindi mo na nalaman. Ngayon ko lang napag-isip-isip na yung pumasok pala sa kumpanya namin na mga aktivista, na mga nangangakit na mag-rally, yung laban sa gobyerno, ganun. Mag-rally. Ay, mga kasama, mga madri tsaka mga pari doon. Diyan sa Quiapo, sila diyan. Yung mga kuwan pala, yung mga kasamahan ng mga NPA na pala yun, mga yun. Okay na muna yan. Kala mo na, part 1. Yan lang ang maikwento ko. Susunod na yung part 2. Na maikwento ko na maganda naman ang Marcelo. Hindi kuwan. Okay ang Marcelo kasi ligtas ka na makakalakad sa kalsada kahit ating gabi, kahit madaling araw. Wala kang pangangambahan. Talaga. Aba, kasi Marcelo nga hindi po. Ang problema lang, pinasok, mga MPA pala yun. Mga pala yun. Taong labas gano'n. Sige, paalam ko na ako. Magpapaalam na lang ako. Susunod lang. At saka, sa susunod naman, kasi nga nag-resign ako sa kumpanyang pinagtatrabahoan ko Nag-apply ulit ako sa ibang kumpanya. Ngayon, ang masasabi ko lang, ay maganda naman ang kalagayan ng Marcelo. Yun lang pala talaga. Ngayon ko lang na-realize na pinasok na pala ng ang mga kumpanya, ng mga
mga trabado, pinasok na pala kami ng tagalabas. Tagalabas, oo. Oh. Puro mga tagalabas pala yun. Kasi hindi nga namin kilala, nagpapakilala lang sila ng mga estudyante sila, ganun. Mm. Yun, mga estudyante sila. Oo, mga estudyante. Oo, nagpapakilala sila, mga estudyante sila. Ganun ang nangyari. Oo. Sige po, magandang gabi po sa inyo. At sana nga lang po, subscribe niyo ako sa YouTube. Oo. Maraming salamat po at magandang gabi.